Anyway, partner. So, ang topic natin, yung pa rin, partner. Kay Pidea Leaks. Oo. O, nandiyan naman si Master Pogi. Sige, Master Pogi, kasi ganito, actually, na-take up na natin siya, partner. Pero, at ipinaliwanag. Pinaliwanag na natin to. Pero habang pinanunood ko siya, partner, nakikita ko kasi, mga kayubi, just kung napanood niya to, siguro mga ilang beses ko itong pinanood kasi gusto kong basahin yung mga tao doon. Nag-a-analyze tayo dito, hindi lang tayo basta nagko-comment, ina-analyze ko yung mga tao doon. Pansinin mo yun, partner. Ito ay napunta sa committee ni Senator Bato. Diba? Which is, siya yung chairman ng Public Order and Dangerous Drugs. Yeah. Okay. Oo. Pero, habang nung una kong pag-a-analyze to, hindi ko pa to napansin, partner. Pero, habang pinanunood ko siya, tingin ko, kung dito man mapupunta na committee itong issue na to, hindi na dapat si Senator Bato ang nag-lead, partner. Sana inassign na lang niya sa vice chair niya. Diba? Bakit? Kasi partner, ito hindi ko to nakita nung una. Pero, tingin ko dapat hindi siya kasi may conflict of interest siya. Si Senator Bato. Bakit? Diba? Kasi, itong si dating Pangulong Duterte, siya yung unang nag-leak sa prayer rally na meron PDEA records siyang nakita. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Di ba? May PDEA record. So, syempre, saan yung PDEA records na pinasinungalingan ng PDEA? We are reading the official statement of the Philippine Drug Enforcement Agency. The President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that, and we quote, when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PDEA that in the list, the name of the president was there. End of quote. Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, from 2001 to 2010, then 2013 to 2016. PDEA, on the other hand, was activated on July 30 of 2002. When the agency was activated, it established its National Drug Information System, or NDIS, which is still in existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts from both law enforcement and intelligence agencies. Pursuant to its mandate under Public Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romualdez Marcos was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list, which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. And so our statement, thank you very much. Watch list. The Philippine Drug Enforcement Agency denies that President Ferdinand R. Marcos Jr. is in their drugs watch list. The PDEA stated the president was not included here ever since it was conceived
as the National Drug Information in 2002, the same year that the agency was established. Even in the narco list of President Rodrigo Duterte's administration in 2016, the name of President Marcos Jr. did not show. This was the response of PIDEA to former President Duterte, wherein he alleged that President Marcos is in their drugs watch list, and further stated that PIDEA has shown him an evidence when he was still a mayor. The PIDEA countered that access to the National Drugs Watch List is not that easy, even for local government officials. Yung makikita lamang nila ay the drug personalities operating in their respective area. So for instance, kung ikaw ay isang alkalde, ang ma-access mo lamang ay yung idudulog sa iyo ng local law enforcement na gusto nilang gusto nilang ihingi ng tulong po sa inyo upang mahuli nila siya. As far as the allegations are concerned, we maintain and we would like to categorically state that our president is not in the watch list. Despite being under the office of the president, the PIDEA said that their drug database is based on facts and evidence gathered and cannot be altered by somebody's influence. Hindi naman po yan ibig sabihin na just because we're under the office of the president, we will favor the president. Because the facts are clearly stated. Wala po siya sa listahan, even with the previous supposed narco list. You know fully well, ang dami pong nasali doon. The PNP, which is part of the Interagency Drug Information System, also refuted the allegations. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Ang PNP po at ang PIDEA po and other agencies for that matter, meron po tayong mga tinatawag na mga interagency cooperations. At kasama po dyan yung pag-validate po ng mga nare-receive po nating mga reports. On the use of fentanyl, the PIDEA said this is a regulated drug as stated by United Nations. Any dangerous drug that has medical application requires the prescription of an S2 licensed doctor using a yellow prescription pad regulated by the Department of Health. And the dispensing pharmacy must keep strict records thereof, which is subject to spot checking every now and then by our PIDEA regulatory compliance officers. Diba? Fake. Hindi yan totoo. Walang lumalabas. Diba? Pero makailang ulit niyang sabihin na nakita niya tong record na to at that time na mayor pa lang siya. Okay. Ito, ako, sa sarili ko, kinwestiyon ko rin kung totoong may nakita ba siyang PIDEA records. Bakit, partner? Kasi yung PIDEA records na yon, it pertains to PIDEA doon sa Makati. Makati. Kasi ang subject place nila, ang designation ng area nila, is yung operation ng area of operation nila is Rockwell. Makati yan, partner. Kung 2012 Mayor Duterte, ano ang kanyang papel para i-leak sa kanya ng PIDEA yung sinasabing dokumento? Wala siyang papel. So questionable na yung jurisdiction. Sino ka para pakitaan ka ni PIDEA? Especially kung controversial to. Tas hindi ka naman ang Pangulo. Diba? Isa yon. So, siguro kung Pangulo ka na at that time, no question. Mag-report sa PIDEA. Pero para mag-report sa PIDEA na time na mayor ka pa lang, that's 2012. Diba? Wala kang papel dun. Saka sinabi naman niya pala, mayor siya at that time. Nung nakita niya. So, parang walang karapatan kang makita to. At ang binabanggit nga doon sa report partner, ang lugar na pinangyarihan hindi sakop ng kanyang AOR, napakalayo. Diba? Dito sa Metro Manila. Makati. Tapos Davao. So parang sino ka nga? Oo nga. Diba kung ako mag-ooperate. Kahit sino talaga. At confidential yan, ay hindi ko muna ipapakita. So ngayon, bakit nagkaroon ng conflict of interest si Senator Bato? Magkaibigan sila ni Pangulong Duterte. Pero siya yung chairman ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee. Still, di pwede niya ipasok sa Vice Chair. Mag-inhibit na siya. Mag-inhibit na siya. Para? Pagbigyan niya yung Vice Chair niya. Para hindi magkakaroon ng kulay. Okay. Bakit? Ito kasi yung nakikita ko. Kasi sabi ko, haba ito pinapanood ko. Una di ko nga napansin eh. Sa nakikita ko, masyado mabait pa nga si Senador Bato doon kay
ex-PDEA agent. Mabait siya. Not to the point na kahit hindi niya tinatanong, ang nakakapagbigay pa ng tanong, si Jonathan Morales, doon sa ibang resource person. Diba? Tapos, lahat minsan ng tanong, karamihan sa tanong, ni Senator Bato, pag medyo maaalangan yung sagot, nito si Jonathan Morales, mamaya isa-isahin natin, bilis umiwas. Pag iwas, yung tanong ni Senator Bato, naiwan sa ere, nang walang sagot. Pero naiba na. Naiba na yung kumaga na segue na. Okay. So, unahin natin, bakit kailangan na hindi siya? Kasi partner, kung close ka kay dating Pangulong Duterte at mapapahiya siya na hindi niya mapakita yung PDEA documents, di ba? So, kailangan na maangat itong ebidensyan to. So, ang tanong natin, yung dokumento bang PDEA, tunay, fabricated, o talagang nag-exist dati pa o nag-exist ngayon lang? Pero ang kanyang ipinupunto sa hearing partner, sa kung paano nakalabas o nag-leak yung dokumento na yon. Because yung kanyang concern is yung national security. Yun nga. National security. Hindi niya kine-question partner at may ano ba doon punto na idinidiin niya kung totoo ba yung dokumento? Oo. So ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak sa labas ay dapat pangalagaan. That is why ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, Your Honor. That is why nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because yes, Your Honor. Napaka-sensitive nitong informasyon na ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Doon ka nga muna start dapat. Huwag siyang mag-conclude. Ito ha, kasi may nakikita ko dito, sinabi niya authentic eh. Para sa akin, Senator Bato, pulis ka eh. Diba? Dapat alam mo yung proseso bago mo sabing authentic yan. Diba? Pa-NBI may kung gusto mo. Nasaan ang original niyan? Hanapin mo. Diba? Tapos sabi mo, in-email lang doon sa isang vlogger. O di pa alam mo, paano in-email? Kanino galing? Ang dali-dali mo naman malaman yan eh. Bago siya magsagawa ng investigasyon. Ng hearing. Diba? Ang dami naka-bitin na tanong. Diba sabi mo nga, ang gusto niya malaman kung paano nag-leak. Partner, ito pa lang ha, sige. Pag nandun ka na sa question na paano nag-leak, you mean to say, may dokumento. So, nandoon na yung premise at yung parang conclusion na itong dokumento to nag-i-exist at authentic at paano to nag-leak. And that's wrong. You have to prove muna kasi may isang grupo, yung PDEA, na kahit anong gawing tingin nila sa records nila, wala. Okay, wala. Yung isa, meron. Okay? So, kaya wag ka muna, although sinabi naman niya deadlock. Meron ito, meron wala. Merong itong dokumento, walang dokumento. Pero, may iniwan pa rin siya na idea sa mga tao na ito, nag-i-exist to kasi pirmado sa kami nag-testify. Ay, teka lang. Pwede naman gawa lang yan eh. Although hindi ko sinasabing gawa lang ngayon ha. Pero dapat malaman natin kailan talaga yan ginawa. Kung yung mga tao sa PDEA, hindi sangkot, walang alam. Okay, partner, bakit? Una, sa dokumento, lahat lang nakampirma, si Morales lang. Walang ibang involved. 'Di ba? Doon pa lang, 'di ba? Doon pa lang mag-question ka na. Okay, una, partner, sabi niya, pinag-usapan dito na nanloko daw itong si Morales kasi dismiss na daw sa PNP. Pero nakapag-apply pa nakapagpa-appoint pa sa PDEA. 'Di ba? So ang tanong, hindi kasi tinuloy eh. Pag medyo makukuha na ni Senator Bato, hindi niya na tinutuloy. Sabi niya, hindi ako nagsisinungaling kasi kung
hindi ko alam na dismiss ako from the PNP. Tapos nagpa-appoint siya sa PIDEA. Sa unang tanong ni Senator Bato, paano naman napaka-highly irregular niyan na hindi mo malalaman dismiss ka? Sumusweldo ka ba? That's the point, partner. Siyempre, pag ikaw, alam mong may kaso, yan ang inaabangan mo kung madidismiss ka o hindi. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PU-an ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir. Wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Diba? Para sabihin mo na hindi niya alam dahil di ka nakukuha ng record, tanong nga ni Senator Bato nung una, nakakapag-receive ka ba ng sweldo? Umiwas. Yung sagot. Sagot. Oh. Ang sabi Anong niya, sagot niya? Ang sabi niya, nakapag-comply naman daw siya ng requirement sa PIDEA kasi may mga clearance siya. O, ipakita mo muna. Na-appoint ka pa dyan talaga dahil sa malinis ka o na-appoint ka dyan dahil may kakilala ka na hindi na pinansin yung pagka-dismiss mo? Hindi natin masabi. Pero yung tanong na sumusweldo ka ba para malaman mong hindi ka dismiss, hindi yun sinagot. Umiwas. So anong naging partner? Next na tanong ni Senator Bato. Ayan. So doon pa lang, partner. Oo, for sure. Alam niya yun. Alam niya yun, dapat. Na umiiwas. Sabi nga niya, highly irregular, di ba? Umiiwas. Nung umiwas sagutin, kung sumusweldo ka ba para hindi mo malaman, hindi na tinuloy ni Senator Bato. Anong ginawa niya? Okay. So, yung issue about pagiging sinungaling, kasi partner, yun yung ginagawang issue ng PIDEA. Wala kang credibility, Morales. Kasi ito yung records mo. Kung hindi ka nagsinungaling sa amin, na-dismiss ka pala sa PNP, di ka mapupunta ng PIDEA. So, it's an issue. Pero dahil hindi umiwas ng sagot itong si Morales, hindi na tinuloy ni Senator Bato. So, sige, ang alamin na lang natin dito, kung paano nag-leak, kung nag-leak ba talaga yung papel na yan. General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your permis. Sabi mo, Yes, Your Honor. Certification. Sir, yung permis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So yung kaso mo, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi yan yung sinasabi lang formis, yung wala laho ako dun Yung Okay. kung yan, kagaya Sir, niyan. Your Honor, yes, sir. Wait. totoong wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center.
Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries. So, di ba? Sobrang bait doon ni Senator Bato. Well, siguro, napansin niya na baka lumilihis na rin yung issue. Hindi na doon sa point na kung ano yung gusto niyang pigain na information sa usapin ng pag-leak. Pero partner, Oo. if you're a witness, Oo. yung credibility mo is an issue. Mhm. Kung honest ka Tama. ba? Tama. Diba? Kung honest ka, Oo. kung may pending case ka for false testimony, Oo. ibig sabihin, meron kang inclination to tell falsehood. Mhm. Diba? Kasi parang may pending case siya for false testimony. Mhm. So, dapat yon naging critical dun si Senator Bato. Ba't hindi niya yun inukilkil? Mhm. Para Pinabayaan niya lang. Oo. Para Hindi na ma-question yung credibility ng taong to. Oo. Diba? Oo. So pag hindi na natin kinwestiyon na baliwala na, siya yung makikinig, baliwala na, next issue, balik na tayo dun sa dalawang papel. Okay. Pero yung credibility ng taong to testify and to authenticate yung papel na sinasabi dito, nawala na sa issue. Okay? So ngayon, partner, ang sabi niya ngayon, sabi niya nga, hindi nga daw siya formally notified nung notice, nung dismissal niya. Pero, ikaw partner, alam mo na meron kang issue sa opisina mo. Aabangan mo yun eh. Bago ka mag-apply sa iba eh. Aabangan mo yun. Diba? So, ayan. Pagkatapos ng partner, okay, sabi niya, sabi ni General Lazo, Sir, kahit anong gawin namin dito, wala talaga sa records namin yan. Even those people na hanggang ngayon, na nakasama niya, na hanggang ngayon ay connected pa sa amin, pinasisinungalingan yung sinabi niya na may interview na nangyari. Kasi, okay, ganito mga kayubi ang sabi niya, meron daw siya, pagka daw gumagawa siya ng interview, di ba partner, sinusulat niya doon sa papel, tinitipa niya, kung sino yung opisyal o kasama niya sa IIS, yung pangalan sinusulat niya doon sa papel. Hey, maliwanag yan, partner, ha? So, mag-identify ka kung sino yung, matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka Your Honor. Sinong nandun. Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Ang ganda ng dating, di ba? Hindi ako magsisinungaling kasi sinasama ko. Nung binasa ngayon, tapos yung mga taong 4, pumunta na, hindi po namin na witness na meron siyang ginawang ganong dokumento. Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yun na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan?
Your Honor, no, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na 4 sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi lang ngayon inconsistent po, Your Honor, kasi ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka, Your Honor, sinong nandun. Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, naandun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, Opo. Yun yung mga kasama niya. So, nung tinatanong ngayon siya ni Senator Bato, sino ang naaalala mong nakasama mo at that time? Diba? Ay, nakalimutan ko na po sa sobrang tagal, parang 10 years na or more. So, hindi ko na maalala sa dami ng dokumento na gagawa ko. Okay, okay. Pero sinabi mo na sinusulat mo pangalan. Kasi ang interview na to ay ginawa ko sa harapan ni Rod Marcelino. At least marirecall mo, nandun siya. Makakapag-name drop ka doon sa document mo. Pero sa document na binasa ni General Lazo, partner, sinabi niya lang na ganito. Personally, siya yung gumawa ng pag-interview doon sa informant sa harapan ng ilang miyembro ng IIS o ng opisina nila. Parang gano'n. Wala siyang in-specify na pangalan. Which is contrary dun sa sinabi niya na nagbabanggit siya ng pangalan sa tuwing gagawa siya ng salaysay. Kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga? Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon Hindi ba contradicting? Sinabi ni Morales na sinusulat niya yung mga pangalan ng mga miyembro ng IIS kapag kaharap niya ito habang siya ay nag-i-interview ng informant. Pero doon sa kanyang salaysay, wala siyang binanggit. Sinabi niya lang, some members of IIS. That the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon Dito pa lang kung contradicting na, bakit hindi itinanong ni Senator Bato o sabi mo, nilalagay mo yung pangalan ng kaharap mong opisyal habang ikaw ay nag-i-interview. Pero bakit dito sa salaysay mo, hindi mo naman nilagay? Pero bakit hindi yun itinanong ni Senator Bato? Kasi lilitaw yung ibang mga contradictions sa mga sinasabi ni Morales. At mukhang iyon ang iniiwasan ng senador. Diba? So isa yon Another yon, partner.